Okay, so good morning mga ka-Bigman. Kumusta po tayong lahat? At first day ng pagbabalik ng Kuya Bigman nyo sa pagtuturo. Ang kauna-una natin yung estudyante today, si Ma'am Angie. All the way from Lipa lang naman. Si Ma'am Angie medyo may idea na siya. Kaya sabi ko sa kanya, pakita niya lang sa akin ang driving niya. And then kung ano yung may dadagdag ko, kung ano yung mga dapat baguhin, babaguhin natin. Sige Ma'am Ans, ready na ikaw. Let's go tayo. Okay. Sige, pakita mo nga sa akin. Yung driving mo. Up, stop. Stop pa. Meron akong kaulaw lang i-correct. Okay, so ganito ang procedure niyan. Since matik to, from park, huwag ka kagad magbibitaw ng handbrake. Lagay mo muna si handbrake ulit. Yan. Paka sa brake, yan ang procedure niya lang. Tapos, lagay sa drive. Yan. Tapos, release yan, brake. Yo, go. Tapos, dahil itong area na to ay puro driving school, at the same time, driving school na sasakyan ang dala natin, ang maximum speed natin dito sa area na to is 40 lang, ha? 40 km per hour. Marunong lang nga ito. Kulang na lang dito lisensya. Tatabi tayo doon sa may orange na yan. Ayun, sa may kubo. Tapat ka doon sa kubo. Yan, tabi ka dyan. Stop muna tayo. Stop muna, no? Hold mo lang si brake, ha? Meron lang akong ipapaalala sa'yo. Very good naman, or I mean, ito rin yung assessment ko sa unang takbo natin. Very good naman ikaw. But, huwag mo kalimutan mag-signal. Pag naglilipat ng linya, ha? At sinasabi ko sa'yo, very good. Kasi nga, bago ka man naman lumipat ng linya, tumitingin ka sa side mirror. Ang kulang lang ang pag-signal. Okay. Huwag mong kalimutan yun, yung signal your intention lagi. Okay, sige. Full turn lang tayo dito. Ikot tayo ulit. Balik tayo dun sa dulo kung saan tayo galing, no? Yan. Ito itong linya na ito. Mga kabigman, tingnan nyo lang, ha. Ganyan lang ang umiikot, oh. Kontrolado ang galaw ng sasakyan. Para sa mga zero knowledge, no? Makakakuha kayo ng idea sa mga estudyante nating may idea na. Yan. Ganyan lang magbalis ng malabela, tinitingnan yung ulahan. Ang diskarte, Ma'am Ans, kapag lumiliko ka sa mga kantuhan, lalo-lalo na ganyan blind corner, huwag kang liliko agad nang hindi mo nakikita yung pupuntahan mo. No, sige, forward ka muna. Konti. Kailangan matanaw mo muna yung pupuntahan mo bago ka naliko. Yeah. Kasi para hindi ka nabubulaga doon sa mga parating, no? Sige, liko, ikaw dyan. Spark mo na ito doon. Para i-work na ako sa okay, so ganito naman. Meron ako ituturo sa'yo dito. Sa halimbawa, galing ka ng takbo. Nakaparada ka na ng tamang parada na. Although ito, mas more on magagamit mo ito kapag ang pinaradahan mo ay incline or downhill. Pero, syempre, para lang makasanayan mo siya kahit patag, ang pinaradahan mo, ganito gawin mo dyan, di ba? Hinold mo si brake, lagay mo siya sa neutral. Tapos, handbrake mo. Bitawan mo si brake. Yan, apakan mo lang si brake. Saka mo lagay sa park. Yan. Kapag ganyan kasi sequence na ginawa mo, pag tatakbo ka na ulit, pwede mo siya irekta sa drive. Para hindi mo siya idaan sa neutral. Lagay na kagad sa drive, release yan, brake, go na ikaw. Ganun lang yun, ha? Ganito naman mamasan sa pagbolta sa ganito. Yung medyo alangan na kalsada.
Bubulta kasi tayo dahil mapagtod ulit. So, ano to, kakabig ka dyan ng sagad sa kaliwa ang manibela. Yan, sige, sagad mo muna bago ka gumalaw. Dry steering yan, sige. Bitaw-bitaw lang yan sa brake. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Okay, stop. Tapos, lagay mo naman sa reverse. Reverse mo na. Reverse mo na. Tapos, sagad mo muna ang manibela sa kanan. Yan, tapos, tingin ka sa likod habang umatras. Gilid, likod. Okay, pagka ganyan, pwede na yan. Yan, o. Tapos lang konti. Yan. Pwede na yan. Tapos yan. Sagad ulit sa kaliwa. Bago drive. Drive. Kaya para hindi ka malito dyan, ang gagawin mo dyan, Ma'am Hans, si-gear mo na. Lagi si-gear position, ano? Yan. Yan naman, sa ganyang sitwasyon naman, syempre, sulyapan mo ang kaliwa mo. Kaliwa mo na ang tinitingnan. Yan, signal. Tapos bitaw-bitaw lang sa brake. Sulyap mo sa kaliwa. Yan. Pag wala, yan. Dito ka lang tumingin sa direction. Yan, yan ka papatak dito. Yan, yung linya na yan. Yan. Sa puti. Yan. Ganda ng, ang ganda ng kalsada, no? May kulay, puti at puti. Kaya madali ma-recognize eh. Yan. Kung nandiyan ka na, kung balak mong lumipat dyan sa kaliwang linya, but make sure na kapag nandiyan ka, dapat ang takbo mo is at least 40 km per hour. Direksyon naman natin dyan, pakanan. Pero huwag kang aalis sa linya mo. Stay on your lane. Signal pa rin sa kanan. Stay on your lane. Yeah, very good yan. Yung regular na pagsulyap sa side mirror kung ikaw nga ay pasok sa linya. Intersection yan. Pakaliwa naman tayo dyan. Ganun pa rin yung diskarte sa pagliko. Kailangan natatanaw mo ang iyong pupuntahan. Oo, bago ka lumiko. Hanggat hindi mo pa nakikita yung pupuntahan mo, huwag kang liliko. Kasi magiging counterflow ang dating no? Tapos di ba may X yan, yung box na yan. May X na dilaw. Kailangan, huwag kang lalagpas sa X. Tama, sige, forward ka. Pasok ka muna sa box. No? Papasok ka sa box para matalaw mo yung pupuntahan mo. Nakita mo yung X na yan. Dapat di ka lalagpas dyan. Kakaliwa ka na. Kasi tingnan mo, kita mo na yung pupuntahan mo, di ba? Sige, tara, go. Yan. So, hindi ka dapat nalagpas dito sa dilaw na to. Tapos may idadagdag ako sa'yo. Subukan mong humawak sa manibela na naka-thumbs up. Yan. Subukan mo. Tingnan mo. Mas relax. Yan. Tingnan mo. Kasi kaysa nakagalong ka, tingnan mo. Subukan mo yung ganyan. Tingnan mo. Mas relax yan. Sumayaw kasi Yan kasi may gigil yan. May time na magigigil ka. Yan. Subukan mo nakaganyan ka lang. Ano lang akong idadagdag sa isang manibela, Ma'am Vance, na para maging swabe, lalo na kapag sumisigsag ka ng mga slide lang naman. Halimbawa, Ma'am Vance, di ba ang sigsag ipapuntang kaliwa? Di ba hinihila mo yan pakaliwa mo? Itong kanan mo, laging naiiwan siya dito. Sa hawak ka dito, hawak ka doon. Halimbawa, pakaliwa ang kalsada, gumaganon ka. Kaya mo, hilain mo yung kaliwa mo, ito naiiwan ha, huwag sasama to. Yan. Ganyan lang. Tapos halimbawa, ang ganyan lang. Ito naman, nandito.
Kapag halimbawa, ang kamay mo lang dyan na, ito, bibitaw na to, babalik na uli doon. Ito, tong kaliwa mo. Oo. Ito, babalik na uli siya doon. Hindi. Nakaganyan ka. So, halimbawa, nakaganon ka, naka 1/4. Tapos diba, gumagano ng sasakyan. Dahil nga hindi ka pa naman babawi, hawak ka na dito. Itong kamay mo na to, balik mo na dyan. Para pag nagdagdag ka uli, hilain mo lang siya ulit ng kaunti. Yan. Ganyan lang pagka nagsisigsag ka. Huwag kang dumating sa point na nagko-crossover na gano'n. Yan, ganyan lang. Pagpaka na naman, ganyan. Yan, ganyan lang. Sige. Yan. Kapila. Yan. Ganyan lang pag napapabilis naman ang sasakyan mo para hindi ka mawala sa ganyang programa, para hindi pandalas, alalayan mo na preno para masustain mo yung management na gano'n. Ulo tayo, Ma'am Anis. Pakaliwa mo. Ganun pa rin. Walang kalimutan lagi pag lumiliko kayo, makikita mo na ililikuan mo. Pag may kanto sa kanan, sulyap sa kanan. Pagka malakihan naman liko, yun, pwede mo na gamitan yun. Yan, tingnan mo. Blind corner, kaya may salamin. Tingin ka sa salamin, makikita mo yan kung may parating. Sigsag kalsada. Magandang ma-experience sa mga bihira. Tinabilis din ang mata mo, no? Yes. Pagsakapos na ano. Lalo na pag yung mga ganyan, walang kulay po. Ano? Oo. Pupulaga na talaga. Hindi ko delikado ko pagka gano'n. Aksidente na pagpapit sa motor. Oo, sa motor, delikado. Last na court na naman yan. Pare, may salamin pa rin yan. Si blind corner. Pasok ka. Tapos dulo naman ba, Mans, kaliwa tayo. Ba't dadaan ka doon yun sa nilapasan na tricycle? Kasi nga, may one way yan palabas. Mga motor kasi bigla, walang pakialam minsan pagka lalabas. Sa balay, balay. Iliwa po. Doon pa sa kabila. Kaliwa ka lang sa dodo. Pagkakaliwa mo may kanto ulit. Pakanan-kanan. Bigyan ko na siya dito. Sigang kanan ka na. Kanan po. Ikaw kanan. Sagad ang manubela. Sagad mo na. Gas ka ng konti. Gas bitaw ha. Gas bitaw. Yan. Bumabawi ng manubela. Tapos di ba mayroon manual mode ang kotse natin. Pansin mo kanina hindi natin siya ginagamit kasi slight downhill lang naman tayo. So ibig sabihin kaya natin i-manage sa brake lang. Hindi natin kailangan mag-engine brake, gano'n.
Pero once na ikay naka-encounter ng mas matarik na mga palusong, gamitin mo siya. Ang purpose mo doon para makapag-engine brake ka. Kasi iba-ibang klase ang manual mode. Mayroon katulad dito, drive 3, drive 2. Mayroon namang may nakalagay letter M, manual mode. Ang pagkakaiba naman, ito, di ba, drive 3. Kailangan, pag ilalagay mo siya sa 3, kailangan make sure na ang speed mo ay nasa 40 or less than 40. Yung ganon. Kasi nga para hindi nabibigla yung transmission. Doon naman sa isa, yung mayroong S or M, pag inilagay mo kasi siya sa manual mode, kung anong speed mo, yun din yung lalabas dyan sa dashboard mo. Tapos, pag inalalayan mo ng preno, kusa na siya nagbabawas. Pag naman dadagdag ka, yung pipitik ka naman sa plus. Kapag sa ahon kasi, ang management naman ng accelerator mo dyan, yan yung tipong gas control. Pag sinabing gas control, pag alam mong napapabilis ka, bitaw. Kahit di ka na magbe-brake noon, babagal yun or titigil. Pagpahon. Pag ginamitan mo kasi ng manual mode yan, lalakas ang hatak ng sasakyan mo. Yan. Ganyan lang sa manual. Relax lang din. Kung aayunan mo lang yung lambot ng malabela mo, hindi ka magigigil. Focus lang ikaw sa pagdadrive mo. Mayroon lang ako mga i-remind sa'yo as a defensive driver. Kasi sisikaw naman sa day 1 mo pa lang, ay nakita ko na para sa akin, license na lang ang kulang. But syempre, more driving para ma-develop pa lalo. Normal lang yung minsan na may mga lito, may pagkakamali sa pagliko, normal yan sa pagbuman. Huwag ko nang kakalimutan lagi para ikaw ay maging maingat na driver. Siyempre, yung following distance dapat proper. Kapag ikaw ay tumatakbo ng 40 km per hour, dapat ang proper distance mo, following distance mo is 1 car apart. Tapos kapag lumalagpas ka na sa 40 na speed 60, dapat nagiging 2 hanggang 3 na ang distansya mo doon sa unahan. The more na malayo ka, the more na safe ka. Sa expressway, gano'n, no? Sa expressway, dahil nga ang minimum doon ay 60. So dapat at least 2 to 3 cars na ang pagitan mo. Kapag umuulan, dagdag ka pa ng isang sasakyan, ibig sabihin gawin mong 4. Kapag halimbawa sa ganitong kalsada, kapag umuulan, diba, normally 1 car apart, gawin mo 2.